Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal mula sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw Pilipinas, ako po si Attorney Mimi Campos Banayat dito sa Usapang Kalusugan sa Health Check Plus. Madami-dami na rin ang nagpabakuna, wag na daw mamili dahil sa panahon ngayon, the best jab is the jab in your arm. At doon niyo po na malalaman sa Bakuna Center kung ano ang available na vaccine. Kung di niyo to try, pwede namang humindi, desisyon niyo po yan. Ngayong araw ay napakapalad nating makasama dito sa Health Check Plus ang Pangulo mismo ng Philippine Society of Colon and Rectal Surgeons. Magandang araw, Dr. Carlo. Magandang araw, Attorney Mimi, sa mga nanonood at mga tagapakinig. Magandang araw. Doc Carlo, simulan na po natin yung ating panayam. Tungkol, kayo po ang presidente ng Philippine Society of Colon and Rectal Surgeons. Gaano po ba karami ang cases ng colon cancer dito sa Pilipinas? At yun po, marami po bang cases dito sa Pilipinas? Yeah, sa katunayan, no, nakikitaan natin ng marami-raming kaso na kumpara nung mga dati. So, naglalaro sa pangalawa o pangatlo ang colorectal cancer. So, second and third most common cancer. Pumapangalawa ito o pumapangatlo sa nangunguna na cancer, which is breast cancer o yung mga cancer sa dibdib. So, ganun karami ang kaso ng colon at rectal cancer, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Actually, sa worldwide, nasa 1 milyon kada taon ang diagnosis, no, ng colon at rectal cancer. Gusto ko lang ipaalam na iba ang colon at iba ang rectal cancer. Ngunit kung pagsasamahin mo yung dalawang klase ng cancer na ito, nasa 500 ang colon a year, 500,000, at nasa mga 300 to 400,000 rectal cancer cases. So, ganun karami nakikita natin. Opo. Nabanggit niyo po kanina, babalikan ko po yung pagkakaiba po ng colon at saka rectal cancer. Pero nabanggit niyo po kanina kasi tungkol sa breast cancer. And yun nga po, bilang babae, medyo nag-worry ako na medyo mataas siya. And then, in relation to colon cancer. So, Doc, sino po ba yung mas madalas tamaan po ng colon or rectal cancer? Babae po ba o lalaki? Wala masyadong pinagkaiba, no, pagdating sa gender, sa kalalakihan o kababaihan. Konti lang ang difference. May konting edge o mas marami siguro ng bahagya sa kalalakihan, pero halos parehas lang sila. Kalimitan nakikita itong colon cancer sa mga elderly, sa mga nakatatanda. Pero sa ngayon, gaya ng sabi ko na nadadagdagan at dumadami ang mga kaso na nadadiagnose natin, nakikita na rin natin ito kahit sa mga mas nakakabata. So, Doc, walang kaibahan pagkababae at lalaki, but then, aside from sinabi ng information na dumadami na rin yung cases sa bata, kadalasan po, sa advanced age na po nagkakaroon ng colon or rectal cancer. Yes po. Pero Doc, babalikan po yung sinabi niyo kanina about colon cancer and rectal cancer. Pag sinabi niyo pong colorectal naman, aling parte po ng katawan po natin yung tinatamaan? Kasi nagkataon lang na pinagsasama yung salitang colorectal. Ngunit ang colon at yung rectum, magkaibang bahagi ito. Parehas silang nasa dinadaanan ng dumi. So, colon, ito yung large intestines. So, iba siya sa small intestines. So, kung pag-aaralan natin ang intake ng food o pagkain, kapag nilunok natin, ipoproseso yan ng ating sikmura, ng tiyan, ipapasa sa small intestines para maproseso, at ipapasa sa large intestines o colon, hanggang sa umabot siya sa pinakadulo niya o yung pinakahulihan ng colon. Ito yung rectum bago siya maging anus o bago maging puwetan. So, kaya ang talagang nilalaman ng ating colon at ng rectum ay yung naprosesong pagkain at dumi na kailangan na nating ilabas.
Yes, okay po. So, Doc, kaya siya tinatawag or pinagsasama na colorectal kasi isang bahagi siya ng ating digestive system, yung Yes. second to the last po na, and third to the last. Doc, so, ano po sa definition po ninyo yung colon and rectal cancer? Yun na po ba yun? Yung pagkakaroon ng, ano po bang ibig sabihin nito pag sinabing meron kang cancer sa colon at sa yung rectum? Opo. So, kung merong mga tumor o bukol na tumutubo o tutubo sa colon at sa rectum, ito yung hindi pangkaraniwang bukol na masasama o makakategorize natin na bukol ng pamamaga o bukol ng infection. Ito yung mga mas masamang klasing bukol, which are malignant. Meaning, meron siyang mas agresibo siya at ang mas nakakatakot ay may potential siyang kumalat. Hindi lamang dun sa area na yon, kung hindi pati sa mas malayo or what we call distant metastasis. Oh, so yung nagkakaroon po ng bukol. And bakit po tayo nagkakaroon po ng colorectal cancer, Doc Carlo? Maraming mga risk factors, pero syempre ang pinakauna will be by genetics. Merong mga ilang pamilya na talagang natural sa kanila yon, meaning familial, mana-mana. Yung iba ay nasa dugo na ipapasa, maaring hindi sunod-sunod sa mga generations, but eventually isa sa kanilang pamilya ay magkakaroon. Yan ang pinaka mas maipapaliwanag kung ano yung pinagmulan. Pero marami ring mga tinatawag na risk factors kung bakit nagkakaroon. Isa na nga dito will be yung sa mahilig kumain ng red meat or processed meat. Yung mga mahilig sa mas matataba or fat in their diets at mababa o kulang ang fiber sa kanilang pagkain, and which will consist of yung ating mga gulay at prutas. Bukod doon, yung mga may polyp o yung mga kuntil na nakita na prior, sila yung mas mataas na tubuan ng mga bukol at mag-degenerate o mag-develop into malignancy. Meron ding mga risk factors na mako-correlate, of course, with obesity, lack in physical activity, and syempre nandiyan na rin yung mga ibang factors tulad ng smoking and alcohol intake. But ang pinaka-pinag-aaralan ngayon, karamihan will be mostly genetics or yung naipapasa mula sa dugo. Sige, okay po, Doc. So, dun sa genetics po, ay parang medyo mahirap po natin i-prevent yun, gumawa po ng paraan, Doc. Pero yung po, the rest that you said, like diet, yung po physical exercise, and yung obesity, yun po lahat. Or smoking and related alcoholism, siguro po. Pag ano ng alcohol. Kung kunwari po ako ay meron po akong activity na na-relate po dun sa risk factors na sinabi nyo. Pati po genetically meron po akong kamag-anak na nagkaroon na ng colorectal cancer. Ano po ba yung mga symptoms para kailangan ko nang ipa-check? Ano po yung dapat kong nararamdaman para po I will be put on guard na teka kailangan ko yatang magpa-check up for colorectal cancer? Gaya ng sabi ko kanina, no, may mga modifiable at non-modifiable risk factors. Pero kung ang tanong mo ay kung ano ang mga sintomas para maging guarded tayo o mag-worry, ang pinaka nakakatakot sa colorectal cancer, no, walang sintomas. Yun ang kasi kung meron ng nararamdaman ng isang individual tulad ng ano ba itong mga sintomas na ito. Kadalasan pa nga dito naranasan na natin lahat eh. Una yung tinatawag na bowel habit changes. Minsan nagda-diarrhea, minsan nagpo-constipate. Bloatedness, yung nabubunsol, nabubusog. Minsan unexplained weight loss, nangangayayat, unexplained na anemia o pamumutla. So lahat tayo minsan naranasan na natin ito, no? Opo. Kapag meron ng ganito, lalo na kapag may dugo na humahalo sa pagdumi o kaya ay may mga bukol na nakakapa sa may puwetan, ito yung mga
later stage na ng disease process. Kaya nga gaya ng sabi ko, kadalasan nagsisimula sila ng walang sintomas. Kapag meron ng nararamdaman, most probably medyo naalagaan nila ng matagal-tagal yun. Kaya nga, ang payo, if you're asking about your how to prevent, it's not really how to prevent, but early detection. Ito yung gusto nating mensahe na maiparating, yung early detection. Dahil nga walang sintomas. At ang recommendation para sa general risk population sa kabuuan, dapat pagpasok ng 50 years old, pagka 50 anyos, kinakailangan ng magsimula yung tinatawag na colorectal cancer screening. Bakit screening? Dahil wala ka pang nararamdaman, walang sintomas, pero kinakailangan kang ma-check. Ngayon, kung meron kang family history or you are at an increased risk or high risk na mag-develop ng colorectal cancer, ang recommendation ay 40 years old ang start. Para dun sa familial type, kung sinasabi na halos every generation, no, or magkakapatid, or nanay, lolo't lola, mayroon, as early as 10 years old, dapat ay nasisimulan na yung screening. So maraming mga paraan ng screening. Isa na yung general screening para dun sa recommended na 50 years old, no, and above, yung fecal occult blood, meaning dugo na humahalo sa dumi na hindi nakikita, occult. Kaya kinakailangan itong i-test kung merong humahalo dugo. Dahil kahit napakakonting bahid na hindi nakikita grossly ng ating mga mata, maaaring may nagtatagong dugo doon. Pero ang pinaka-recommended na screening method will be in colonoscopy. Ito yung nagpapasok ng tube na may camera sa dulo. Meron siyang flexible siya na ipapasok sa may puwitan, pabalik nga lang para ma-evaluate yung kabuuan ng large intestines. Kasi dito natin matatagpuan o makikita kung merong polyp, yung maliliit na kuntil. And syempre, lalo na kung merong mga mas malalaking bukod. Doc, yung sinabi niyo po, so kapag everyone in the family, almost everyone in the family has colorectal cancer, then by 10 years old, you should be undergoing some screening tests. And sabi niyo po, kapag ka naman genetic, ibig sabihin, merong iba, merong generational. Pagka 40 years old po, 40 years magpapa-screening na. Opo. Increased risk. Opo. Yung mas may potential na magkaroon. Pero para sa general risk, walang kamag-anak, wala. Dapat by 50 years 50, old, opo. wala na. And the screening usually is every 5 to 10 years. Ang recommendation, 5 years na nagko-colonoscopy. Pero para dun sa mga natatakot, pwede silang yung fecal occult blood testing. Marami na ngayong test, hindi tulad nung dati, unang panahon na magsasubmit ka ng dumi para pag-aralan sa laboratorio. Ngayon, meron na yung parang mga pregnancy test kit na pwede rin ngang gawin sa bahay. So, sinusunod lang yung dumi or minsan yung sa bowl, merong hinuhulog na parang test kit tapos magsasabi kung positive or negative dun sa occult blood. At kung ito'y nag-positive, we have more reason o mas kinakailangan na mag-proceed o magpatuloy ng colonoscopy, masilip na. Opo. Medyo nakakatakot po kasi yung colonoscopy, so it's like, opo, lalo na nakakapagod po ata siya kapag matanda na, kaya maganda po yung na-share niyong mayroong pang less invasive procedures for screening for colorectal cancer. Yung po, Doc. Doc, pagka naman po yung isang tao ay na-diagnose na mayroong colorectal cancer, sinisimulan po ba kaagad yung paggagamot dito? I mean, and what is the procedure? Opo. Depende sa staging. Una, sa pamamagitan or through the screening method, kung makukuha ng mas maaga yung mga kuntil o polyp, you have to remember na hindi tumutubo overnight ang colorectal cancer. Nagsisimula ito sa polyp, kasing laki ng munggo or ng butil ng mais o mas maliit pa, na minsan sa colonoscopy ay natatanggal na.
habang hindi pa sila cancer. So yun yung kagandahan ng screening, no, na both diagnostic and therapeutic magagamot na rin kaagad. Pero kung nasa later stage na, dito ngayon magbabago-bago ang paraan ng gamutan. And when we talk about cancers, una, ang objective natin ay pataasin, or we have to increase yung survival advantage, or what we call the survival rate. Hindi natin pinag-uusapan yung ako personally, no, hindi cure, but of course yun yung term, curative approach, pero wala kasing nakakaalam sa atin kung sino ang magkakaroon ng colon or rectal cancer. Pero ang gusto natin, ang objective ay mapataas yung survival rate. Kaya we hear about 5-year survival rate and 10-year survival rate. And nagdidepende ito sa stage. So kung masisimula ng mas maaga, mas maganda ang chances para makapag-survive. At kung mas malala na, lalo kung stage 4 na ito, meaning kumalat na outside, hindi na lang dun sa colon o sa rectum, kung hindi kumalat na sa ibang parte ng katawan tulad ng atay, ng liver, baga, lungs, minsan sa buto or even sa brain. Siyempre, iba na rin yung prognosis o yung gamutan doon. Surgical approach, ang pag-opera ay mainstay, pero kinakailangan ng iba pang mga disciplines, depende sa stage. Kasama na dyan yung chemotherapy at yung radiotherapy. So, iba-ibang stage, iba-iba rin ang approach. Kadalasan pa nga ay may mga kombinasyon ng chemotherapy, surgery, at radiotherapy. Yes po. So, depende po pala sa stage ang paggamot po ng colorectal cancer. Doc Carlo, malapit na pong ubos ang ating oras sa ating panayam. Siguro po in light of what you shared na walang symptoms ang colorectal cancer and meron pong maraming risk factors, ano po yung inyong mensahe para sa ating mga tagapakinig at saka tagapanood po para po maiwasan ang colorectal cancer? Yeah, so lalagtawan ko na yung mga paalala ng mga tamang pagkain, exercise, healthy living. Gusto kong iparating na ang sintomas ng colon at rectal cancer minsan ay wala. At kadalasan, kung meron na, ibig sabihin ay huli na. At inalagaan natin to hindi nung isang buwan lang o nung isang taon lang, kung hindi several years back. Kaya we go around the country promoting colorectal cancer screening. Ito po ay ang pag-screen, ibig sabihin ay inaalam natin kung sino ang mga tao na maaaring mayroong tinatagong colon at rectal malignancy na kadalasan ay nagsisimula sa maliit lamang. So have yourself checked through fecal occult blood testing, o kaya ay colonoscopy, lalo na sa mga 50 anyos or 50 years old and above. Colorectal cancer screening, because screening saves lives. Okay, maraming salamat po, Doc Carlo. At dyan nagtatapos ang ating panayam sa Usapang Kalusugan. Huwag po kayong bibitaw, beauty naman ang paksa natin sa Wellness Tips.